Nakatikim ka na ba ng ganitong klaseng luto ng kamote? Mas mapapasarap pa pala natin ang ating kamote. The best pang merienda at pwede rin itong pang negosyo. Halika, samahan niyo ko, magluluto tayo, tara. At ito nga, meron akong 2 pirasong kamote. Wash na yan, pinutol-putol ko lang. Hindi sila magkaparehas ng kulay ng kamote ha, pero okay lang yan. Pag naluto yan, magsasama-sama yan, parehas pa rin yan. At akin lang nilagay sa kaserola, lalagyan ko ng tubig at atin muna yung pakukuluin at lutuin natin hanggang sa lumambot yung ating kamote. Mas malambot, mas overcook, mas okay. So ay ito na nga, lumambot na nga siya at pinatay ko na. Tatanggalin lang natin yung tubig niyan. So ganyan, pinakikita ko na malambot na. Tatanggalin lang natin ang tubig yan at babalatan natin yan. At dito nga, nabalatan na natin lahat. At okay na to, pwede na nating i-mash. Pwede tayong gumamit ng fork. So ayan, ginamitan ko dito ng fork. Pero naalala ko, meron pala ako ng potato masher. So, gagamitan ko siya mamaya ng potato masher. So ito yun. Kung meron kayong potato masher, pwede rin yan. Pwede rin ninyong i-grate lang sa grater ng cheese. Pwede rin yan. Pero ako, ito na yung ginawa ko. Yung masher na lang ng potato. Imamash lang natin mabuti yan na maging pinong-pino na siya. At dito nga sa part na to, nag-gloves na ako dito dahil pino naman na siya. So maglalagay na tayo ng mga additional ingredients dyan. Naglagay na ako ng 1 itlog. Naglagay ako ng 1/2 cup na powdered milk. Maglalagay din tayo ng 1/4 cup na asukal. At imamash lang natin yan na mag-incorporate lahat yung mga inad natin ang mga ingredients. So, ganyan lang yung aking ginagawa dyan. At magiging ganito na yun. At mag-next ulit tayo ng ating mga ingredients. Naglagay na dyan ako ng 1 cup na all-purpose flour. So, i-blend lang natin lahat yun. I-mix lang natin para lahat naman ay mag-combine. Medyo malagkit ito, pero normal lang yun. Okay lang yan. At kapag na-mix na lahat, ito na yung magiging itsura niya. So, okay na yan. Kailangan lang talagang mahalo ng mabuti nang wala ka nang makitang flour sa ating dough. So, magiging ganyan ang itsura niyan, parang dough na siya. At pwede na tayong mag-form ng ball at pahahabain natin yan. At magiging ganito na yung itsura niya. So, yan, medyo hindi pa masyadong mahaba. Ayan na, ganyan kalaki yung ating gagawin. So, ito na lahat yung aking nagawa. At kailangan na nating magluto. May natira pa dyan. Uunahin ko nang magpiprito ngayon dahil meron kami niya ng bisita. At meron ako ng sesame seeds. Iko-coat ko lang yung ating kamote doon sa ating sesame seeds. Lahat iko-coat natin bago natin ipiprito. At ito na lahat yung aking na-coat ng sesame seeds. At dito sa pan, naglagay lang ako ng ating mantika. Mas maganda kung naka-deep fry. Pero ako kasi masyadong malapad yung aking kawali dyan, kaya hindi ko talaga siya na deep fry. So, okay lang yan. At iluluto lang natin, medyo lower lang natin yung ating heat. Hindi naman masyadong malakas at hindi naman masyadong mahina. Medium, nasa medium lang tayo. So, pag nag-brown na, ayan na, hindi naman yan sabay-sabay. Nakadepende kasi yan sa init ng inyong mga kalan. Pero ako kasi, ang ginamit ko dyan ay induction cooker. Kaya ganyan yung heat ng aking kalan. So, yan. Iba-brown lang natin, ganyan lang. At kapag ka na-brown na lahat, ay kukunin na natin at patutuluin na natin. So, ito ganito yung ginagawa ko. May naluluto na, ilalagay ko na siya sa paper towels para ma-absorb naman ng paper towels yung mga excess na mantika. At ito na lahat yung aking nagawa. At mag-serve na tayo kasi magmimerienda na yung ating bisita. So, ayan na. Meron pang natira at meron pa akong lulutuin dyan. So, ito na, meron na tayo ng masarap na merienda na gawa lang ng 2 pirasong kamote. At bago tayo magtapos, kung bago ka sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay ma-notify. At follow mo naman ako sa aking Facebook page. Hanggang dito na tayo. Bye!